Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi. Kayo ay napapakinggan nyo to at napapanood ninyo sa YouTube ang Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At ang pangalan ko po ay si Brother Joe. At ako po ay nagbabahagi lamang sa inyo ng salita ng Diyos hanggat may pagkakataon, hanggat may panahon pa, sapagkat alam natin na ang mundong ito ay papunta na siya sa tinatawag na total darkness. Paano nating masasabing total darkness? Sa buong mundo, kahit sa buong Europe, Amerika, kahit sa Australia, kahit sa Pilipinas din at sa ibang Asia, ay katakot-takot na mga protest, riots, iba-iba sila ng sinisigaw. Yun ay palatandaan na sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng mga marami kaguluhan sa lawlessness sa iba't ibang sulok ng mundo, bahagi ng mundo. At hindi lang yon. At ang mga tao ay himatayin sa mga daluyong ng tubig, agos, saragasan ng tubig, tulad ng baha. At alam natin na ang Pilipinas ay laging binabaha rin sapagkat nagiging napakatindi na ng mga baha. Kailan lang sa Amerika, sa Texas, biglang umapaw yung Guadalupe River at maraming tinangay na tao tsaka bahay. Pati yung mga estudyanteng nagka-camping na malayo naman sila sa river ay inabot din. Dahil umulan ng malakas at biglang na-wash out yung mga bahay din at yung mga tao. Maraming namatay ho doon sa Texas. At hindi lang yan, kahit sa Italy at sa France at hindi natin akalain na nangyayari pa yun. Kasi sabi ng Biblia yun na daluyong ng dagat o daluyong ng mga agos sa tubig. Meron ako sa inyong i-share sa inyo, babahagi sa inyo. Marahil ay nasasabi ninyo na di ba si Jesucristo, ang ating Panginoon, ay isang karpintero, tawag sa Tagalog ay anluwagi o tekton sa Greek word meaning carpenter. Bakit siya tinatawag na the Good Shepherd? Parang malayo naman yata yun, di ba? Sabi ng marami na yung shepherd ay nagshe-shepherding ng mga tupa o kambing, yung mga ganun, no? Ibig sabihin sa farm siya. Pero ito, kakaiba. Bakit tinawag siyang Good Shepherd pero yung kanyang line of work nung panahon na bago siya mag-ministry ay isang karpintero? Well, ito po ay prophesied. Na-prophesied na to sa Old Testament na ang magmumula doon sa lipi ni Judah ay siya magpapastol ng bansang Israel. Alam natin, ang shepherd natin, ang pinapastol niya, ang pamumuno niya ay tulad sa atin na tayo yung mga tupa na naligaw ng kanya-kanya ng lakad at tayo ginagather ng Panginoon. Babasahin ko lang dito, sabi nga, sa John chapter 10, verse 1, Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entered in by the door is the shepherd of the sheep. Ito yung bibigay ko ng diino sa inyo, itong mga bagay na ito. Sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mo pumapasok na hindi sa pintuan dumaan, hindi sa pintuan ng mga sheepfold dumaan, kundi umakit ito sa ibang daanan, ay magnanakaw. Sabi. Common sense lang. Meron bang magnanakaw na makikita siya ng mga tao na magnanakaw, dadaan sa pinto? Sa bagay, yung iba ngayon, gumagamit na ng mga susi, pagka alam nilang walang tao, sa pinto dumadaan o binubuksan. Pero dito, ang pinag-uusapan dito ay yung sa sheepfold. At ito ay may kinalaman sa tinatawag na sino ang tunay na shepherd o pastol. Yung hindi raw tunay na pastol, aakit siya sa ibang daanan, hindi sa mga pinto. Sapagkat yung tunay na pastol daw po, sa pinto dumadaan. At alam natin
na ito ay tinatawag na illustration ng kaligtasan at ng tunay na manliligtas o tagapagligtas. Si Jesus Christ ay dumaan po sa mga pintuan ng langit. At maalala ninyo, maging sa Book of Revelation, mababasa nyo ron na siya ay nasa pintuan na ng mga langit para sa kanyang muling pagbabalik din sa kanyang second coming. Ang sabi rito sa verse 2, ang sino mang hindi dumadaan sa pinto, ang sabi ay magnanakaw, robber. Alam natin si Satanas ay naparito sa mundo para magnakaw, pumatay. To kill, to steal, and to destroy. Yun ang kanyang gawain. Makikita natin to. Yung to kill, to steal, and to destroy sa mga religion tulad ng Islam. They kill, they steal, and destroy. Maraming pedophile sa kanila, pati 9 years old na bata at hindi pa nagna 9 years old, pinapakasala ang ginagawang asawa. That's horrible. Yun ang sinasabi ng Biblia na ang mga gumagawa na gano'n ay ang karangpatang parusa sa kanila ay true sword ng Diyos. Alam natin, darating ang panahon sa bibig ng Panginoon yung lalabas yung swords, meaning judgment, and then these people will gonna get killed by God's glory. Ayun ang katotohanan yan. Nung naging Islam, ang Islam, nung about 632 AD, 600, what you call it, meron ng mga tinatawag na Roman Catholics noon at lumabas sila. At hindi lang yon, lahat ng mga pagpatay ay ginawa nila sapagkat makikita natin na yung sinasabi ko lang sa inyong katotohanan na ang Quran ay hindi salita ng Diyos yan. Yan po ay isinulat nilathala ng mga warlords ni Muhammad. Si Muhammad ay he cannot read and he cannot write. Alam na mga Zionist yan ng Israel, alam na mga Jew yan, kaya just in case na gustong tapusin ng Israel ang Islamic religion, they can do it. I tell you, they can do it. Bobombahin lang nila yung Mecca, bobombahin lang nila yung mga bansa na ano. When Israel gained their momentum, gained their power, they can do whatever they want. And makikita natin dito, magkakaroon ng self-destruction din ng Israel pagdating ng araw sapagkat akala nila, savior na nila yung magiging leader nila dahil merong dugong Jew, subalit ito pala ay Antichrist na magpapahirap sa buong mundo hanggang sa dumating ng Panginoon. Which is in the Bible. Nandito sa Bible yan. Kaya dito makikita natin dito na ang Panginoong Kristo ay siya ang na-prophesied ng mga tinatawag na prophets from the Old Testament. Bago pa naging tinatawag na ang Old Testament ay maging Old Testament. Yung 39 books ng Old Testament. So, all in all, is 66 books, all the new. Ang sabi rito na yung Messiah, bababa siya as a shepherd ng mga kaluluwa ng mga tao. Psalms 23, tinawag ni King David na yung shepherd niya ay ang Diyos. Sabi niya na even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil because your staff, yung kanyang tungkod, ang siyang kanyang gabay, ang gagabay sa kanya sapagkat the Lord is my shepherd, sinabi niya. Maging sa Ezekiel chapter 34, na ihula ron yung shepherd ay darating. Sa Micah chapter 5 verse 2 hanggang 5, inihula rin doon. Sa Isaiah chapter 40 verse 11, inihula rin na ang shepherd ay darating. Isaiah chapter 28 verse 16, inihula rin. Sa Jeremiah chapter 31 verse 10. Sa Psalms 118 verse 22. At sa Genesis chapter 49 verse 24. Ilan lang to sa mga nakatala sa Biblia na ang Messiah ay darating siya
na isang the good shepherd sa atin. Kaya nga sabi ng Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Na ang prophecy ito ay naganap sa Panginoong Jesucristo, 2,000 taon na nakalilipas. Naganap ito doon sa Cross of Calvary. Nang lahat ng iniquity ng tao ay dala-dala niya sa kanyang katawan doon sa Cross of Calvary. At ito rin ang pinangaral ng mga alagad. Ito rin ang inahayag ni Apostol Pedro nung ang Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay at matapos siyang mamatay dahil sa kasalanan natin at muling mabuhay at umakit sa langit. Anong sabi ng Biblia ay ipinahayag ni Apostol Pedro sa lahat ng mga nasa Jerusalem ang mensahe ng Diyos. At hindi lang yon, nakarating din siya sa Pontus, doon sa Asia Minor. Mababasa natin dito sa ang sabi rito, verse 34 ng Acts chapter 10, verse 34, ididiin natin na ang pagiging shepherd ng Panginoon ay hindi lang sa specific na lahi ng tao na mga Hudyo, kundi sa pangkalahatan. Maalala ninyo ang Panginoon Kristo, yung kanyang genealogy, yung binabanggit doon, although wala siyang part sa mga DNA ng mga taong nandun, ito yung mga genealogy ng Old Testament at New Testament ay naging genealogy ni Joseph at ni Mary. Tag-isa sila ron, si Matthew at then si Luke. So makikita natin doon na doon sa genealogy na yon, meron tinatawag na mga babae na naipasok doon sa genealogy. Hindi sila mga Hudyo. Tulad halimbawa ni Rahab o Rahab na isang prostitute. Nakapag-asawa siya ng isang salipi ni Judah. At doon bumaba ang lipi ni Jesse hanggang kay David. Doon bumaba. At hindi lang yon. Maging si Ruth na isang Moabite. Alam natin yung Moabites ay mga lahi ni Lot at yung dalawang anak niya na nagkaroon ng tinatawag na hindi ka nais-nais na relasyon. Naanakan niya yung dalawang anak niya. Sila yung mga makasalanan, horrible sinners. But God gave them salvation. At yung si Ruth na isang Moabite, na isang sa mga Ammonites, lahi ni Ammon, Ben-Ammon, ay dinala ng Panginoon sa genealogy ng mga Jew para maka-experience o makaranas ng kaligtasan. Ganyan din yan sa panahon natin ngayon na kahit ang isang lesbian o homosexual, we cannot just condemn them. Sapagkat makikita natin yung mga horrible sinners sa Biblia, God gave them chance na makapasok sa langit. Kaya yung mga homosexual, let us not judge them, but help them. Sapagkat yung kanilang kamalayan, kung mabuksan ito sa pamamagitan ng susi ng karunungan ng Diyos, ayon sa pananampalataya na ibinabahagi ni Apostol Pedro, ay marirealize nila na ang happiness ay hindi tao makapagbibigay.
Hindi ang pride, hindi ang anumang organisasyon, kundi ang personal na encounter nila sa Diyos na buhay. Makikita niyo sa Biblia, Jesus Christ, He never, ever condemned a homosexual. Maaaring masabi niyo sa Biblia, hindi. Sinabi niya lang, darating ang kanyang muling pagdating, ang mga tao ay katulad ng mga taga-Sodom at Gomora, gumagawa ng mga kahalayan, at ang mga tao ay nagpapakasal, nag-aasawa, at biglang darating ang kapahamakan. But hindi niya minention ng specific group because we are all sinners. Lahat tayo. Maaring nasasabi natin, yung isa, hindi nga siya bakla o tomboy, pero nagnanako at pumapatay. We are all sinners pag ganon. Ang isang politician, hindi nga siya bakla, hindi nga siya tomboy, pero nagnanakaw ng million, billion pondo. Mga kapatid, let us be true sa ganito. Sa mga Islamic country, yung Sharia nila, kapag nalaman na ang isang tao ay bakla, itutulak nila, tulad sa Afghanistan, itutulak sa building, papatayin. Hindi lang hahagupitin. Papatayin talaga. That's how evil are those people talaga. But Christ said, binibigyan lagi ng Panginoon ang tao ng chance. Bago siya mamatay, nabuksan niya yung bibig niya at humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng kapatawaran sa huling yugto ng kanyang buhay. Yan ang nais kong ibahagi sa inyo, mga Pilipino, mga kababayan ko. Any one of you from this, watching from this YouTube program, either you're from United States or Europe or Canada or whatever, or in any places of the European Union, even Australia. Kung narinig niyo ako, if you hear this, Jesus Christ, yung pagdating niya, yung first coming niya, He was wrapped as a baby boy para hindi tayo condemn. Yung condemnation, dala-dala niya, siya na lang ang kumuha. Instead na tayo ang makondemn. Mga kapatid, there's always a chance. Sa isang taong nakikita ninyo na akala ninyo ay salot ng lipunan, there's always a chance for them. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kaluluwa ng bawat tao, kapag nanunumbalik sa Diyos, sabi ng Panginoon, ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang at tuwang-tuwa. Verse 34. Ang sabi rito sa Acts chapter 10. Ang sabi, then Peter opened his mouth and said of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Napatunayan ko, ang sabi niya, na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Hindi nagtatangi ng tao. The word which God sent unto the children of Israel. Verse 36. The word which God sent unto the children of Israel. The word. Who was this word? The Logos. Our Lord Jesus Christ. And the Word became flesh. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. And this word became the Lord Jesus Christ na nagpipreach ng peace, ng kapayapaan. And our Lord Jesus Christ is also the Son of Man. At naramdaman niya ang lahat ng mga tinatawag na temptation, tukso, pero He offered up His life
sa Ama, yung guidance, at he intensely prayed sa Panginoon. Kaya lahat ng pagsubok ay dinanas ng Panginoon, subalit di siya nagkasala. Dahil ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Ama upang ang misyon ng Diyos, ang misyon ng anak ng Panginoon Kristo ay matupad sa kanilang kapanahunan, sa kapanahunan ng mga alagad at sa kapanahunan natin. Ang sabi rito sa verse 35, "But in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him." The word which God sent unto the children of Israel. Ang sabi ng verse 36, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all. Verse 37, "That word I say, ye know, which was published throughout all Judea and began from Galilee, after the baptism which John preached." Pinatutuhanan ni Apostol Pedro na yung word na ito, na ipinangaral ang kapayapaan, siya ang Lord of all. At siya ay nahayag doon sa Nazaret, doon sa Galilee, sa buong Judea region, matapos siyang bautismuhan ni John the Baptist. And John the Baptist preached that this Messiah, he is the one who will going to baptize you with the Holy Spirit. Itong Panginoong Kristo na sinasabi ni Apostol Pedro at pinatotohanan ito ni John the Baptist. Verse 38, "How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree." Verse 40, "Him God raised up the third day and shewed him openly, not all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who will eat and drink with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins." Ito yung tinatawag na the first century Judeo-Christian doctrine. That's it. Did he mention anything about giving, tithes, and offering? No. Apostle Peter simply said na nawites namin ang word, ang salita, ang pagpipreach ni Jesus of Nazareth ng kapayapaan, gumawa ng maraming himala at pinatotohanan ng mga propeta from the Old Testament na siya ang mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kasama namin siya na nangaral sa buong Judea, sa buong Jerusalem, sa buong Galilee. At nakasama namin siya kahit nang siya'y muling mabuhay, ay kasama namin siya sa hapunan, sa pagkain at sa pag-inom, sa hapunan. So makikita natin dito, Apostle Peter knew Christ very well. Did Apostle Peter said that Jesus Christ, siya ba ay merong mediatrix ng pangalan ay Mary? Wala.
Wala. Makikita natin dito sa binasa natin sa Acts chapter 10, beginning verse 34. Makikita natin dito na napakaliwanag na hanggang dito sa verse 43. This wasn't just an observation by Peter. This wasn't just an storytelling. Ito po ay truth. He witnessed everything. Magmula nung mag-ministry ang Panginoon. Na-witness ni Apostol Pedro. And si Apostle Peter, hindi siya ang founder ng Catholic Church. Hindi siya ang nag-found ng Catholic Church. Only those Romans, yung mga tinatawag na mga false preachers and false fathers and teachers. At sabi nga ng iba, pinatay si Paul doon sa Rome. Pero the first century Christian believed that he wasn't been there doon sa Rome. Namatay siya doon sa Pontus, doon sa Asia Minor. Namatay lang siya sa panahon ni Caesar na inusig yung mga Christians noong 64 AD. Kung makikita natin dito, yung binasa natin na this is a straight forward na sinabi niya na yung Kristong ito ay ang salita. Yan din ang pinatotohanan ni Apostle John. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Kaya nga mga kapatid, yung Word na yun, this is important. The Word which God sent to the children of Israel, none other than our Lord Jesus Christ. Hindi sino man. The Lord Jesus Christ. Jesus was first sent to the children of Israel according to verse 36. Pero siya ay nireject. Alam natin na si Jesus Christ ang Word. The Word was with God, the Father, and the Lord Jesus was God. John chapter 1 verse 1. Sinabi na ng Panginoon, He testified of Himself. Ang sabi niya sa John chapter 17 verse 5, And now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Tagalogin ko, ngayon na, O Ama, luwalatin mo ako sa iyong sarili. Tulad ng kaluwalhatian na nasa akin at sa iyo bago pa nagkaroon ng sanlibutan. Before the heaven and earth has been created, Christ, our Lord Jesus Christ, have the same glory as well as with the Father's glory. Because there is only one Lord and God. Tulad yan, bibigyan ko ng example, why God always mentioning flames. Just like even the Old Testament prophets, our God is like consuming fire. You know why? Bakit flame? Scientifically speaking, ang flames ay merong tatlong tinatawag na zones. Inner zone, ito yung parang yung sa apoy, makikita nyo, kala nyo black na dark. That's the inner zone. The middle zone is just like yellow and orange. And the outer zone is blue. Pero iisa lang sila. Call it flame. Paano nyo masasabi ang isang sunog ay isang sunog? Meron tinatawag na the triangle of fire.
sa mga bumbero diyan, sa mga firemen. Tulad ko na meron training sa ganyan. Kinakailangan para magkaroon ka ng tinatawag na sunog o apoy ay meron kang fuel. Meron kang tinatawag na air. At hindi lang yon mga kapatid. So, meron ka dapat na fuel, yung triangle of fire, air or oxygen, at heat. Kapag tong tatlong ito ay present, merong sunog. Pero pag tinanggal mo ang fuel, mapapatay mo ang sunog. Pag tinanggal mo ang air o hangin, mapapatay mong sunog. Pag tinanggal mo ang heat, mapapatay mong sunog. Kaya makikita nyo, tinitira ng mga bombero, yung tunay na bombero, ibig sabihin, yung pinaka-base ng fire muna, fuel yun. Kaya pag may sunog, kinakailangan yung mga door na hawakan nyo muna. Kapag mainit na yun, nandun yung heat, mayroong heat. Pag inopen niya yon, eto na yung hangin, mag-e-explode yun, sasabog, masusunog din lalo. Kaya hindi binubuksan basta-basta yon. At para makaligtas ka sa sunog, kinakailangan may blanket ka, basain mo ng tubig. At pwede mong i-cover sa'yo. O mababa kang gumagapang kasi yung init ay nasa taas, yung cold air nasa ilalim. Nasa bandang hanggang sa tuhod mo kung makakagapang ka. So, ba't makikita natin dito na ang Diyos ay iisa, subalit nagpahayag siya sa tatlong persona. At pinatotohanan ito ni Apostol Pedro. Maging sa Apostol 1, nung sinabi niya sa kanyang sinulat ng Panginoong Kristo, yung kaluwalhatian niya ay isa sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya hindi pwedeng sabihin inuman na si Kristo ay hindi Diyos. Pag sinabi mo yon, sinabi mo na ang Ama ay hindi Diyos. Because Jesus Christ said, "Glorify me, Father." The highest form of praise and worship is glorification. That's why Jesus Christ said, "Glorify me, Father." And the Father glorified Him. Second, the Word God, the Word, which is God, He was preaching peace. At sino ang pinaka-mouthpiece ng Diyos? Our Lord Jesus Christ. Sabi sa verse 36 ng Acts chapter 10, our Lord Jesus Christ, He is Lord of all. Siya ang Panginoon ng lahat. Si Jesus Christ, na siyang nangangaral ng kapayapaan sapagkat siya ang salita na nagkatawang tao, na naging Jesus Christ, because the Word, Logos, the Word was God, ang sabi ng John chapter 1 verse 1. Nung magkatawang tao, and we call the Word Jesus of Nazareth. Makikita nyo rito sa John chapter 14 verse 9, may isang pangyayari dito. Yung mga alagad, ito. Parang tayo yan, parang ako. I want to see God. Even though we cannot see God, because God, in His absolute condition and form, He is an invisible God. You cannot see an invisible God by your visible eyes. But in some point of time, God will gonna reveal Himself to us. And even His mystery. Ang sabi rito, John chapter 14 verse 9, Jesus said to him, kay Philip, Panginoon, pakita mo sa amin ng Ama. Masaya na ako doon. Kahit ako Panginoon, show me the Father.
I want to see the exact yung anyo ng Ama. Sumagot ang Panginoon. Ang sabi rito sa chapter 14 verse 9 ng book of John, Jesus said to him, "Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip?" Siguro tayo matatauhan nun. Ano sinasabi nito? O magugulat. Ang sabi ng Panginoon, "He who has seen me has seen the Father." Ang sino man nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. At hindi lang nakita, ang sino mang tumanggap sa akin ay tumatanggap sa Ama. Ang sino mang sumasamba sa akin, Jesus said, ay sumasamba sa Ama. Ang sino mang nag-aalimura sa akin ay umaalimura sa Ama. Kapag sinabi mo na si Jesus Christ ay hindi Diyos, sa Ama mo sinasabi yon. Because Jesus Christ said, ang sabi, "He who has seen me has seen the Father." So how can you say, "Show us the Father"? Verse 10, "Do you not believe that I am in the Father and the Father in me?" Ito yan eh. Jesus Christ, the Father. I am in the Father and the Father in me. They're both equal. Makikita natin yung equality. Kaya nga sinabi ng Panginoon, maraming sub-verses ng Bible sa New Testament sinabi. Maging sa Old Testament. Jesus Christ said, "I and the Father are one." Di ba kukuha ng bato yung mga Hudyo? Kasi naintindihan nila eh. That's blasphemy. Sabi ng Panginoon, anong kadahilan? Bakit niyo ako babatuhin? Hindi dahil sa himala na ginawa mo, kundi dahil nagpapanggap kang Diyos na ikaw ay tao. Tao lang. Kaya babatuhin ka namin. So yung mga babato kay Kristo, yung mga pupukol ng bato, galit na galit, yun ang mga hindi naniniwala si Kristo na ating Panginoon ay Diyos. Paniniwala nila ay tao lang. Sino yung may paniniwalang si Kristo ay tao lang? Si Satanas. Di ba nung tinukso ang Panginoon, kung ikaw nga, ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, yung batong hawak-hawak mo na yan, gawin mong tinapay, kainin mo. Di ba makikita natin na si Satanas lang ang hindi tumatanggap ni Jesus Kristo ay Diyos? Tingnan niyo yung mga alipores niya doon sa cross ng Calvary. Pinagloloko siya ng mga Pharisees. Sinasabi mo na ikaw ang Diyos o ang anak ng Diyos. Ngayon, ligtas mo sarili mo. Lahat ng hindi tumatanggap kay Kristo na bilang Diyos ay mga kampon ni Satanas. Mga naaniban ng masamang aral ni Satanas. Samantalang ang Diyos Sama ay nagsasabi na si Yesu Kristo ay Diyos. Sapagkat there is only one God, but eternally exists in three persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa verse 10 ng John chapter 14 verse 10, "Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you," yung pinapangaral niya, "I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works." So makikita natin, sa katawan ng Panginoon, sa katauhan niya, sa kanyang pagiging tao, nagdodwell sa kanya ang Ama. Kaya nga nung pinako ang Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, di ba nagdodwell yung Ama sa kanya? Iniwan siya. Why? Because all of the sins ng mga tao, ng world, ay yun ang pumalit sa katawan ng Panginoon. Yung Ama, He gave way. He gave way. And then for how many hours? Ang sabi hanggang 3 o'clock, dumilim. Even the face of the Father can't
look at His Son. Yung dating ama na nananahan sa katawan ng Panginoon na nagmi-ministry siya, He just went away. Sapagkat ang langit at ang earth at ang langit ay footstool lang ng Diyos. When we say footstool lang ng Diyos, ay tungtungan lang. Any moment, split second, God can come and go sa earth. So what happened? Iniwan siya ng lahat, even the Father, even His own Father in heaven. Iniwan siya ng mga alagad niya. Nagtaguan. Kaya nga sabi niya, my God, why thou hast forsaken me? Iniwan siya ng Ama. Kasi nga, nung tinanggap na ng Panginoon yung death sentence, automatic yung sa sarili niya, He took all of our sins. And the Father has no place because God and sin cannot mix together. God and sin, holiness and sin cannot join or mix together. And God separated from Christ. Ayan ang nangyari sa Kanya. Kaya nung pagdating ng oras na yon, sumigaw ang Panginoon, my God, why thou hast forsaken me? Because God left Him. He left Him to die on the cross. You know why? Kasi yung kasalanan natin, hindi makatingin ng Ama kay Jesus na isang sinful man na. He became sin for us. Before there were no religion, nor Jewish religion, nor Abrahamic religion. John chapter 8 verse 58. Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Jesus said, bago pa naging tao si Abraham, pinagmamalaki ng mga Jew, ng mga Hudyo, pinagmamalaki ng mga Yehudi, kung tawagin, Jewish people, na ang kanilang forefathers ay si Abraham, kaya sila lang ang dapat na kumilala kay Abraham at sa Diyos ni Abraham. But the problem is, we cannot trust these people, the Jewish religion, na sasabihin na si Abraham ang pinili ng Diyos. But God said, before Abraham was, I am. And sino yung nagsasalita nagsalita ng I am? Si Jesus Christ. Diyos ay nagpakilala ng I am kay Moses, maging kay Abraham din. I am your shield. Malinaw dito na sinabi na si Jesus Christ, nung sinabi niya before Abraham was born, I am. Verse 59 ng John chapter 8, ang sabi, then they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Meron ako paliliwanag sa inyo rito. Si Jesus Christ, naiwasan niya yung mga tangkang pagpatay sa kanya ng mga tao kasi hindi siya mamamatay dapat sa pamamagitan ng pagbato ng bato. Hindi yun doon. Ang prophecy, mamamatay siya by hanging on the tree or on the cross. Equivalent ng cross, yung tree. By hanging, by flagging, by spearing of the sides, by putting yung crown of thorns. So makikita natin dito, it's not the right time for Christ to die like that sa stoning. And then the Bible says, but Jesus hid himself. Alam niyo nangyari dito?
Nung kumuha sila ng bato, babatuhin na siya, nawala siya sa paningin ng mga Jew. Nawala siya, pinaikutan siya. Nung babatuhin na siya, ay nawala siya. Nag-disappear ang Panginoon. Tulad yan ang nangyari doon sa Sodom at Gomorrah. Nung si Lot, nire-rescue ng dalawang angel. Anong ginawa ng dalawang anghel? Yung mga mata ng mga taga Sodom at Gomorrah, hindi nila makita kung nasan yung pinto, di ba? Yung pinto, parang pader lang sa kanila, nasarahan. They can't find the door kasi idadrag away na sila. Hanap sila ng hanap, hindi nila biglang lumabas na sila Lot at saka yung pamilya niya kasama yung dalawang anghel, hindi napuna ng mga tao na yun. Binulag sila. Hindi nila napuna, nawala sila sa paningin. The same with Christ. Hindi nila nakita kung nasan. Ito yung tinatawag na mystery revealed ng Diyos na siya, ang kanyang death ay dapat according sa mga prophets na nagprophesy. Makikita natin na Christ, He didn't allow it na mamatay siya sa pamamagitan ng stoning o pagbato. He hid himself and went out of the temple. Wala naman siya sa templo eh. Hindi naman siya nagtago ron eh. And then lumabas siya, hindi siya napuna ng mga tao. Hindi nila alam kung sino yung lumabas. Hindi na siya nakilala. Ang sabi nga ng iba, maaaring nagtago lang yung sa hood. Hindi. Kita nila na wala ang Panginoon. Hindi nila makita kung nasaan. Pagkas lumabas na siya. Kasi nga, ang Panginoon, He can avoid death sa time na yon. Pero nung time na dapat na siyang, after He prayed doon sa Gethsemane, na dapat niya nang ialay ang sarili, yung kanyang precious blood, holy blood, ang dumanak sa earth, sa remission of sin, ay nangyari na yung kanyang death on the cross. Ang sabi rin dito sa Biblia, yung mga Pariseo galit na galit sa kanya. Sa John chapter 9 verse 16. Kaya sabi ng mga Pariseo sa kanya, gumagawa ang Panginoon ng himala even Sabbath day. Sabbath day. Saturday sa atin, Sabbath day. Kaya sabi ng mga Pariseo, this man is not from God because he does not keep the Sabbath. Hindi ito galing sa Diyos kasi hindi niya sinusunod ang Sabbath. But Jesus Christ answered yung mga Pariseo at saka mga scribes sa Mark chapter 2 verse 27. And He said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao, hindi ang tao, hindi si Adan para sa Sabbath o hindi ang sino man para sa Sabbath. Verse 28, therefore, the Son of Man, our Lord Jesus Christ, is also Lord of the Sabbath. Bukuhan na naman sila ng bato. Hindi nila maintindihan na yung bumaba dito sa lupa na nangangaral ng kapayapaan at kaligtasan ay ang Diyos mismo sa katauhan ng Panginoon Kristo. Ikatlo, the apostle witnessed all things about Christ's life, His miracles, ministry, death and resurrection. Makikita natin binasa natin sa Acts chapter 10 verse 39 hanggang 40. And these same apostles, mga apostol, si Apostle Peter, Apostle John, at iba pang mga apostol, these apostles were commanded by Christ, one, to preach the peace, to preach to the people about the peace of God, two, to testify that it is
Christ who was ordained by God to be judge of the living and the dead. Etong matindi neto. Nangangaral ang mga alagad ng sinaunang panahon, nangangaral sa mga tao to preach to the people. To preach to the people. Not to preach tithes and offering, but to preach to the people about salvation, about peace with God. And they testifying that Jesus Christ, He was the one ordained by God to be judge, the judge of the living and the dead. Acts chapter 10 verse 42. Ito ang mensaheng tunay. Solidong mensahe na ang bawat mananampalataya at makikinig ay langit ang patutunguhan. Hindi kapahamakan. Kaya makikita natin, we have to preach to the people about Christ's love, about Christ's salvation, about Christ's remissions of sins sa lahat ng mga tao, and to testify na si Jesus Christ ang siyang inordinahan, ordained by God, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. He is our judge. At huhukuman niya ang mga buhay at yung mga namatay na. All the prophets from Old Testament also witness that through His name, whoever believes in Him will receive remission of sins. Lahat ng inihula ng mga propeta sa Old Testament na ang darating ay patatawarin kayo sa mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito, once and for all, si Jesus Christ ang nagbayad sa ating kasalanan. Hindi nyo alam. Lumalakad lang kayo sa mundong ito, pagewang-gewang kayo. Hindi nyo alam na yung buhay nyo, anong klaseng buhay. Hindi nyo alam, binayaran na pala yung kasalanan ninyo ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Upang pagdating dun sa dulo, merong sisingil sa inyo, ay hindi na kayo sisingilin. Subalit kung hindi nyo tinanggap, hindi nyo nalaman na nabayaran na pala ang inyong kasalanan, at hindi nyo kinilala at tinanggap yung nagbayad, ay pagdating doon sa dulo, may judge pala. Bawal pumasok, may security guard. Huhulihin ka. Parang ganito yan eh. Nung nagdadrive ako, pumasok ako sa Starbucks, yung drive-thru. Hindi naman ako araw-araw nag-Starbucks kasi mas gusto ko pa yung gumagawa lang ako ng coffee. Simpleng coffee lang. Dati-dati, nung mura pa yung Starbucks. Minsan may ticket ako na, yung mga coupons. Drive ako sa Starbucks. Bibili lang ako ng, alam niyo yung regular na frappuccino, ganun. Drive ako. Tapos, babayad na ako. Sabi ko, isang frappuccino. Tapos, inano niya, "You're good, sir." What do you mean? What do you mean I'm good? Here's my credit card. No, you're good. You're good. Why? You know that guy, the one that pull over, yung nag-pull over pagkatapos umalis na, nasa unahan ko. Binayaran niya na. Kung ano yung o-orderin, binayaran niya na. How does that happen? Well, it happens sometimes. Oh, thank you, sir. Tell him, thank you very much. Wala na, nakaano na eh. So, hindi ko alam na inilibre niya ako. Kasi uso dito yun sa Amerika. Kapag yung isang tao siguro na-promote sa trabaho niya, minsan tuwan-tuwa, bayaran mo yung burger nito pag umorder, bigyan mo burger libre. So, nabigyan ako ng libreng Starbucks. Yung coffee na yun. So, makikita nyo na
Kapag alam natin na nilibre na pala tayo ng isang tao, hindi ka na magbabayad, di ba? Oh, boss, ano ka na, bayad ka na? Nino, oh, okay, thank you. Parang sa sasakyan din. Kaya, huwag nyo nang isipin mag 1, 2, 3. Kasi binayaran na kayo. Ganon din sa atin, sa Panginoon. Binayaran ka na ng Panginoon yung kasalanan mo. At yung kamatayan mo at kapahamakan sa hell of fire, sa impyerno, kinancel ng Panginoon. Hindi ka pupunta ron. Binayaran na kung you acknowledge Him. Yung nagbigay ng kabayaran na yun. Ang kailangan mo lang gawin ay kilalanin mo kung sino ang nagbigay ng kapatawaran sa kasalanan mo. Our Lord Jesus Christ. Ikaapat, the last one, ang sabi rito, salvation only found in Jesus of Nazareth. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang kaligtasan na sabi, nor is there salvation in any other. Sa iba, wala. For there is not other name under heaven given among men by which we must be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na sukat natin ikakaligtas sa ating kaligtasan. Ang salvation ay wala sa reliyong Islam na alam natin satanic ang reliyong Islam. Ang kaligtasan ay wala kung ikaw ay naging Katoliko. Ang kaligtasan ay kay Kristo lang. Hindi sa mediatrix ng Roman Catholic. Makikita natin, sasabihin ng iba, binabanggit naman si Kristo, siguro tama rin sila. Hindi. Hindi, kahit banggitin nila, kumbaga sa narinig na naman namin sa loob ng simbahan namin, siguro naman, tanggap na siguro kami. Hindi. Si Kristo po, siya po ay totoo. Hindi gawa sa bato. Christ, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi kailanman naging bato, o naging kahoy, o carb, o naging Black Nazarene na ipinoprosesyon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbago. Hindi naging bato. Si Jesus Christ ay hindi tao. Siya'y nagkataong tao pero hindi tao lang. Ang kaligtasan ay wala sa pag-anib sa iglesia ni Manalo. The Bible says, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Kristo. Kristong Diyos, hindi tao. Ang kaligtasan ay hindi mo makikita at matatanggap sa mga Buddhist na religion. Hindi may bibigay ng founder nilang si Gautama Siddhartha na naging Buddha ang kaligtasan. Kay Jesus lang. Sabi nga ng Panginoon, yung mga nauna sa akin ay mga magnanakaw, sila ay mga tulisan. Hindi dumaan sa pintuan ng langit, kundi kung saan dumaan. Jesus Christ from heaven, nagkatawang tao, nangaral about peace, about salvation. Siya ang kaligtasan nating lahat. Ang sabi, for there is not other name under heaven given among men by which we must be saved. Philippians chapter 2 verse 10 hanggang 11, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Lahat ng merong mga tuhod, sabi nga ng iba, paanong magkakaroon ng tuhod yung isang taong espiritu na? Mga kapatid, this is
kind of illustration na sinasabi. Lahat ng tao na luluhod, it's a form of submission. Hindi gagamitan ng espada tulad ng ginagawa ng mga tinatawag ng mga demonic Muslims na submission. In Christ, lahat ay luluhod. Lahat ng tao ay luluhod. At magkukumpisal. At sasabihin ni si Yesu Kristo ay Panginoon, Lord, Adonai, to the glory of God the Father. Ito ang tunay na kumpisal. Hindi yung kumpisal na sasabihin mo ang istorya doon sa pare. Pagkatapos yung pare ay nandun, anong kumpisal mo? Babasahin niya lang yung yung tinatawag na porn magazine. Maraming ganyan, di ba? Makikita natin na yung mga religyong ito ay they got all of the lands by conquering and killing the landowner, land grabbing Muslims and Roman Catholics. Yan ang katotohanan sa istorya niyan. Subalit dito sabi, Jesus Christ, darating siya sa panahon at araw na hindi inaakala ng mga tao, and at the name of Jesus Christ, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Lahat ng mga nasa langit, ng mga anghel ay luluhod sa Kanya at magpupuri, magpapatira pa. Ang lahat ng mga may tuhod sa earth, pagdating ng Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian, ay luluhod at iiyak at mananangis. Ang lahat ng mga nasa ilalim ng lupa, all those people na inilagay, yung mga patay doon sa ilalim ng lupa, tinatawag na pit, tinatawag na Sheol, they will bow down sa Panginoong Jesucristo and they will confess that Jesus Christ is Lord. Pagdating ng araw na humarap siya sa lahat as a judge. Hihintay mo ba ang araw na yon? Mga kapatid, straightforward tayo. Jesus Christ, He is only your hope. When you die tomorrow or tonight or the next day, if you don't have Christ in your life, you'll see the darkness and the painful truth about hell and punishment. Nais ng Panginoon na makasama natin, na makasama na tayo ng Panginoon sa kalangitan pagdating ng mga oras na yung sandali. Hindi sa kapahamakan ka dapat mapunta. I encourage you, accept Christ right now as your Lord and Savior. Gawin mo ang panalangin ito tulad ng panalangin ng pagtanggap mo sa Panginoon. Let's close our eyes, bow our head, yumuko tayong lahat, sabihin natin, Panginoon, sa oras na ito, kinikilala na kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Ngayon ko po nalaman na ikaw lamang ang nagpapatawad ng kasalanan. Linisin niyo po ako sa aking kasalanan at patawarin. At sa oras na ito, pinapapasok kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na maghari sa akin ngayon. Sa mga sandaling ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay na nasa langit. Maraming salamat sa kaligtasan sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, kung ginawa niyo yun sa panalangin na yun at kung taos-puso ang ating paglapit sa Panginoon ay taos-puso po tayo makakatanggap sa Kanya ng mga biyaya at himala na nais natin mangyari sa ating mga buhay.
God bless inyo lahat. Maraming salamat. Dito pong muli si Brother John ng Krayoka Katotohanan at Pananampalataya at Katotohanan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, magpapasalamat ako sa inyong pag-subscribe. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory in Jesus' name. Amen and amen.